DXMY, The Music and News FM station of RMN. sa Cotabato. Sa Cotabato, 90.9 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:43 na po ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Dalawang mataas na kalibre ng baril na recover kasunod ng enkwentro sa Maguindanao del Sur. Headlines. 2 milyon naman na piso na halaga ng smuggled cigarettes na sabat sa LTS. Headlines. 3.4 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa bypass sa LTS. Headlines. Payout naman ang ayuda sa solo parent at PWD sa Cotabato City ipagpapatuloy. Headlines. Klase sa buong Maguindanao suspendido ngayong araw. Headlines. Cotabato City, punong abala sa Directorate Council meeting ng Society of Filipino Foresters. Headlines. Norway patuloy na katuwang ng Pilipinas sa pagsulong ng kapayapaan sa Bangsamoro. Headlines. Mahigit 1,000 pamilya sa Maguindanao del Norte nakataunggap ng family food packs mula sa DSWD-12. At MOTC pinagtitibay ang suporta sa transportasyon sa pamamagitan ng Pantawid, Pasada at National Farm Convergence Program. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang araw mga kasama, ngayon po ay Friday, July 24, 2026. Sumasa inyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, pinagbabaril lang isang individual na naganap sa Kidapawan City. Kinilala ng mga otoridad ang biktima ng pamamaril na si Basir Lidasan o Lidasen. Mga koy, 36 anyos, residente ng Pigit sa North Cotabato. Ayon sa report, may asawang biktima na nagtatrabaho bilang empleyado ng isang recruitment agency sa lungsod. Batay sa paunang impormasyon, mga kasama, minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo ng pagbabaril nito nang hindi pa nagigilalang sa larin na pasado alas 6 ng gabi. Isinugod pa siya sa pagamutan, ngunit idineklarang dead on arrival. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Dalawa namang matataas na kalibre ng baril ang na-recover ng tropa ng 38th Infantry Battalion matapos makasagupa ang pinagsanib na armadong grupo sa barangay Inalada na si Rep. Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur kahapon. Tumagal ng tinatayang 20 minuto ang palitan ng putok bago umatras ang mga armadong kalaban kung saan sa isinagawang pursuit operation na-recover ng militar ang isang M16 rifle at isang M1 Garand rifle. Ayon sa 6th Infantry Division, ang nakasagupa nilang grupo ay pinaniniwalang binubuo ng mga natitirang miyembro ng Dawla Islamiyah San Group, BIFF at Panenekelan Group. Namanoy nagsanib puwersa matapos ang sunod-sunod na pagkasawi at pagkaaresto ng kanilang mga pinuno. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nasa kote naman mga kasama ng mga operatiba ng PRO Barang isang hininalang drug pusher sa sinagawang bypass operation sa barangay Lalabuan, Balindong, Lanao del Sur, kung saan nakumpiskang tinatayang 500 gramo ng hininalang shabu na may kabuang halaga na abot sa 3.4 million pesos. Kinilala lamang sa alias na Khalid ang narestong suspect na umano'y nahuling nakikipagtransaksyon sa undercover operative. Ayon sa pulisya, nagkaroon pa ng palitan ng putok ng baril mula sa tatlong kasama ng suspect, ngunit ligtas na naaresto ang target at walang naiulat na nasawi o nasugatan sa magkabilang panig. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nasabad din ang mga kasama na pinagsanib puwersa ng pulisya at militar ang mahigit 2 milyong piso na halaga naman ng smuggled cigarette sa isang intelligence-driven checkpoint operation sa barangay Rebucon sa Malabang, Lanao del Sur. Isang Toyota Hi-Ace na patungong Marawi City ang sinita kung saan nadiskubre ang libu-libong rims ng kontrabandong sigarilyo. Ayon sa mga otoridad, tinangka umanong tumakas ng driver sa inilatag na inspeksyon, ngunit agad nitong naaresto sa isinagawang dragnet operation kung saan na-recover ang 2,400 rims ng mga sigarilyong modern at San Marino na may kabuang halagang tinatayang 2.5 o 2,005,000 pesos. RMN News.
Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang panig ng mga balita mga kasama, naglabas ng 72 oras na ultimatum si BF-MILF Interim Base Commander Aon Sindatok kay Nabalawag Mayor Dato Renz Tucuran upang ipasuko sa Nabalawag Municipal Police Station ang lalaking itinuturong responsable sa pagkamatay ni Abdul Nasser. Ayon kay Commander Sindatok, ang itinuturong suspek ay umano'y kabilang sa mga close bodyguard ng alkalde at tinasabing sangkot sa pamamaril sa kanyang tauhan. Iginit niya na dapat itong agad na sumuko upang maiwasan ang paglala ng tensyon at posibleng karahasan sa lugar. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na payag si Mayor Tucuran kaugnay sa naturang ultimatum. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasama, sa ibang balita pa rin sinuspendi ng pamahalang panlalawigan ng Maguindanao del Norte ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong July 24, 2026. Ito ay bunsod pa rin ang patuloy na epekto ng bagat na pinalalakas ng tropical cyclone na Quiapo na nagdadala naman ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa lalawigan. Pinayuhan din ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo mula sa mga kinaukulang ahensya. Ayon sa abiso, layunin ng suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan habang nananatiling masama ang lagay ng panahon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ganon din mga kasama, suspendido rin ang klase sa Maguindanao del Sur na kung saan lahat ng mga pampubliko at paaralang o pribadong paaralan ngayong araw, Biyernes, July 24, 2026, ayon pa rin ito sa bisa ng Executive Order Number 024 Series of 2026. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Maguindanao del Sur, ang hakbang na ito ay bunsod pa rin ng epekto ng habagat na pinalakas ng Tropical Depression Quiapo. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 na po ng umaga mga kasama, sa ibang panig pa rin ng mga balita. Magsasagawa ng Directorate Council meeting ang lahat ng mga matatas na miyembro ng Society of Filipino Forester Incorporated o SFFI mula sa iba't ibang panig ng bansa dito sa Cotabato City ngayong araw. Sa panayam, sinabi ni Maguindanao del Sur Board Member Forester Kahal Kedtag Alhaj na ito ay ginagawa ng organisasyon tuwing quarter kada taon at napagpasyahan nilang isakatuparan nito sa ikatlong quarter ng taong 2026 dito sa Cotabato City. Layunin dito na talakayin ng iba't ibang mga suliranin na kinakarap ng komunidad na ugat ng pag-abuso sa kalikasan at ang mga remedyo na maaaring maitugon dito. Kita natin ang gagaling sa different region sa buong Pilipinas. Ito yung Society of Filipino Foresters Incorporated. Ito ba yung every year na nag-attend kami ng meeting, and then ito yung council, National Council, Directorate Council meeting. So ito napakahalaga. First time ito dito ma-held sa Barm, Cotabato City, ganitong meeting buong Pilipinas. So, Pinuri naman mga kasama ni SFFI National President Attorney Roberto Oliva ang masigasig na pagkikipagtulungan ni Maguindanao del Sur Board Member Kahal Kedtag na dating Department of Environment and Natural Resources and Energy Secretary na malaking ambag sa larangan ng forestry. Naniniwala siya na malaki ang maiambag ng BARM sa larangan ng forestry dahil isa ito sa pinakamaraming resources ng ini-export na produkto sa ibang bansa. Hindi po, long overdue na ito eh. Actually, sa kahilingan ng ating presidente, sabi niya, BARM naman kasi medyo malayo nga po dito, saan mahal pang aeroplano. But your president, Chief of Vice President, has the report of BARM and the foresters of BARM kung ano ang mga ginagawa nila. And siguro ito yung time para ma-recognize namin yung mga iba't ibang foresters sa BARM, that we are with them and that we are supporting its forestry development. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 ng umaga mga kasama, ipinagpatuloy naman ang Cotabato City Social Welfare and Development Office ang payout ng iba't ibang ayuda sa mga benepisyaryo sa Cotabato City sa mga residente ng Bagwa Mother sa Rashida, kasabay ng mga benepisyaryo mula sa Mother Tamuntaka nitong lungsod. Sinabi ni CSWDO Cherry Vin Viloria na magsisimula sa Lunes ng hapon hanggang Miyerkules ang payout monthly subsidy para sa mahigit 200 bagong rehistradong solo parents gaganapin sa City Hall. Inanunsyo rin niya
na pinapayagan ang paggamit ng authorization para sa pagkuha ng payout ng mga senior citizens at persons with disabilities o PWD, sa partikular ang mga benepisyaryong nasa labas ng Cotabato City na hindi makakadalo ng personal. Payout. At ito po ay ang mga taga-Bagwa Mother, kung saan ang venue po natin ay sa Rashida. Bukas naman po ang Poblacion Mother naman po at nasa Marquez Elementary School tayo as far as the Uplift Ayuda is concerned. Ang solo parent po natin, mag-uumpisa po tayo mga bagong solo parents natin, a total of 200 plus po. Payout din na City Hall sa Lunes ng hapon, umpisa Lunes ng hapon. May nakatakda rin noong schedule ang lokal na pamahalaan para naman sa payout ng ayuda sa bawat barangay, bagamat kinukumpirma pa ang venue tulad ng mga covered court para sa susunod na linggo. Samantala sa City Hall, isasagawang payout ng ayuda para sa mga solo parent dahil direktang ipoproseso ito ng City Treasurer's Office gamit ang pondo ng LGU. Anya pa na ang social pension ng mga senior citizen naman ay ipamamahagi ng City Social Welfare and Development Office kasabay ng solo parents payout sa City Hall. Kasi mga barangay ito siya sa no? Tayong mga schedule, siguro di pa namin na-finalize next week namin na schedule. Kino-confirm pa po kasi namin sa barangay yung mga schedule ng mga covered court. Do may mga dates na po tayo sa mga barangay po ito. Ang solo parent naman po ay sa City Hall po dahil diretso sa City Treasurer's Office ang pagkuha nila ng ayuda nila dahil LGU fund naman po ito. Ang sa mga matatanda dahil under na po tayo sa umbrella ng MSSD Fund. Para naman ang mga kasama sa APLIP, ang pondong ito ay mula sa pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD-12 habang ang listahan ng mga benepisyaryo batay naman sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority o PSA. Para sa mga solo parent, kinakailangan ng photocopy at original na valid ID bilang patunay na pagkakakilanlan sa araw ng payout. Samantala, pinaalalahanan ng mga senior citizen na magdala ng mga kinakailangang dokumento kabilang ang kasalukuyang larawan na may kalakip na kalendaryo, authorization letter at a special power of authority o attorney kung may kinatawang kukuha ng kanilang pensyon. Inikaya din ng mga benepisyaryo na markahan ang July 28 at 29 na bilang schedule ng payout upang matiyak ang matanggap nilang ayuda. RMN News. Direct. Senior citizen na post na rin po namin sa aming Facebook account. Importante po talaga na yung picture, yung bago, no? Present picture with the calendar. Kasama rin po yung authorization and SPE po ng sino yung ino-authorize po nila na makuha ng kanilang pension. So, ito po RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:56 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Radyo mo nationwide. Alas 7:57 na ng umaga mga kasama. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Tuloy tayo sa ating balitaan na binigyan din ni Norwegian Ambassador to the Philippines Christians Lester ang matagal na ang pagkikipagtulungan ng pamahalaan ng Norway sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya hindi nang matibay nito ang ugnayan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkasundo sa Bangsamoro Region. Ayon kay Lester,
Nananatiling matatag ang suporta ng Norway sa mga akbang na naglalayong isulong ang pangmatagalang kapayapaan, mapalalim naman ang pagkakasundo at matatag o mapatatag ang kaunlaran sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nagtipon-tipon mga kasamang umigit kumulang 200 opisyal ng Moro Islamic Liberation Front o MILF mula sa iba't ibang komite, line agencies at 109th Base Command sa isang consultative meeting na ginanap sa Buluan ng Maguindanao del Sur. Inorganisa ang aktibidad ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP Maguindanao del Sur Chapter upang palakasin ang koordinasyon at pagkahandaan ng paghahanda para sa kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Election. Sa pulong tinalakay ang paghahanda para sa nalalapit na halalan at inilahad ng UBJP ang 13 point agenda nito, kabilang ang mga prioridad na programa at polisiya ng partido. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasamang Ministry of Transportation and Communication sa pamumuno ni Minister Termisen na Masahud ay nakibahagi sa National Government Bangsamoro Government Convergence Program at muling pinagtibay ang kanilang pangako na palakasin ang transportasyon at patuloy na suportahan ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa Bangsamoro sa pamamagitan ng Pantawid Pasada Program. Dinaluan ang convergence program nito na Pangulong Ferdinand Marcos at Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Magakuha na muling pinagtibay ang kanilang magkatuwang na pangako na palalakasin ang paghahatid ng mga serbisyong publiko at palawakin ang mga oportunidad para sa pamayanang Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, ang nakatanggap ng kabuang 1,562 na family food packs ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa 4 na barangay sa Maguindanao del Norte mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 12 bilang bahagi ng patuloy nitong disaster response operation. Sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay na ipamahagi ang 341 FFPs sa Barangay Badak, 517 naman sa Barangay Kusyong, 487 naman sa Barangay Tapyan at 217 naman sa Barangay Matumber, pawang sa bayan ng Datu Udin Sinsuat upang matugunan ang agarang pangangailangan sa pagkain ng mga apektadong pamilya habang nagpapatuloy ang iba pang humanitarian interventions. Patuloy ang DSWD FO12 sa pagkikipagtulungan sa mga lokal na LGUs at partner agencies upang suportahan ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Radyo mo nationwide. Alas 8 na po ng umaga mga kasama. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan mga kasama ngayon pong umaga ng Friday. Yaman Saguna, Juma Mubarak ko, July 24, 2026. Bago ang lahat, morning muna sa ating mga viewers nakikinig na nanonood pa rin this morning. Si Zahara Ganoy ng Banisilan, si Ma'am Cherry Mena K. Viloria. Maraming salamat po Ma'am Cherry sa pamanonood. Samsudin Mama Saunda rin ng Ligawasan, si Cecil Cordero. Good morning Sir Ebs. Pa-shoutout na Family Cordero, Family Makaya, Family Tadyak, Family Maiting, Kitubud, Libungan, North Cotabato, always nakikinig ng DXMY. Sige po, maraming salamat. Mga kasama, magpapaalam na ako sa inyo. Ako kayong alis dahil susunod po ang programa ng Ministry of Health. Anito siya kuya, yung 0.2? Suara Kalusugan. Atid po sa inyo ng Ministry of Health na pinamumunuan ni Minister Dr. Kadil Jojo Sinulinding Jr. mga kasama. Sa ngalan po ng ating mga partners sa ating pong news center, Radyoman Daisy Mangot at Radyoman Jules Di Mapalaw, sa technical Radyoman Nathan Kilaton, sa digital naman si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Sa ngalan pa rin ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ang hindi pong lingkod, Radyoman M. Sabang, magandang umaga, tatak, Arimen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.